Mayroong iba't ibang paraan ng pag-uuri ng mga kasinungalingan sa pamamagitan ng mga kahihinatnan nito sa kahalagahan ng kanilang mga paksa, sa motibo ng mga nagsasalita at sa likas o konteksto ng pananalita. Marahil, ang pinakakapaki-pakinabang na paraan ng pag-uuri ng mga kasinungalingan ay ang mga taong nagsasabi sa kanila. Ang pag-unawa sa mga kasinungalingan at sinungaling ay makatutulong sa atin na maiwasang malinlang at maprotektahan din tayo mula sa ating sarili na maanod sa kawalan ng katapatan. Ang mga tao ay maaaring magsinungaling sa dalawang uri ng madla, ibang tao o sa kanilang sarili. At maaari silang magsinungaling tungkol sa dalawang magkaibang uri ng mga bagay, katotohanan o kung ano ang pinaniniwalaan nilang katotohanan at kanilang mga halaga. Alam nating lahat kung ano ang hitsura kapag nagsisinungaling ang mga tao tungkol sa mga katotohanan. Ngunit paano nagsisinungaling ang isang tao tungkol sa kanilang mga halaga? Ano ang mga halaga gayunpaman? Ayon kay Russ Harris, may akda ng The Happiness Trap. Ang mga halaga ay kung gaano natin gustong maging, kung ano ang gusto nating panindigan, at kung paano natin gustong maiugnay sa mundo sa paligid natin. Sa aking sariling mga salita, ang mga halaga ay mga katangian ng taong gusto mong maging. Upang ipahayag ang iyong mahalaga, sa dito at ngayon ay italaga ang iyong sarili sa pagiging o paggawa ng ilang mga bagay sa hinaharap. Halimbawa, maaari nating sabihin na kasama sa ating mga pinahahalagahan ang pagiging isang tapat na asawa, isang taong namumuhay ng malusog, o isang adventurous na individual. Ang ibig nating sabihin ay kung sino tayo at kung ano ang gagawin natin sa hinaharap ay mahubog ng ating pagsunod sa mga tuntuning ito. Narito ang mga 4 na uri ng kasinungalingan. Number 1, deceitful liars o mga mapanlinlang na sinungaling. Ito ang uri ng mga taong nagsisinungaling sa iba tungkol sa mga katotohanan. Ang pagsisinungaling ay nangangailangan ng pag-aaral na tingnan ang mga bagay mula sa pananaw ng ibang tao. Pagbuo ng tinatawag ng mga psychologist na teorya ng pag-iisip. Ang pag-aaral na magsabi ng isang epektibong kasinungalingan ay nangangahulugan ng pagpasok sa ulo ng ibang tao upang sabihin sa kanila kung ano ang gusto nilang marinig. Number 2, duplicitous liars. Mga duplicitous na sinungaling. Yaong nagsisinungaling sa iba tungkol sa kanilang mga halaga. Ang mga tao ay maaaring magsinungaling tungkol sa kanilang mga halaga tulad ng maaari nilang magsinungaling tungkol sa mga katotohanan. Sinasabi nila na sila ay nakatuon sa pagiging isang tao o paggawa ng isang bagay ngunit ang kanilang mga aksyon ay nagpapatunay na iba. Number 3, pathological liar. Ang isang pathological na sinungaling ay nagsasabi ng mga kasinungalingan at mga kwento na nasa pagitan ng malay-tao na pagsisinungaling at maling akala. Minsan, naniniwala sila sa sarili nilang kasinungalingan. Ang pathological na pagsisinungaling ay isang sintomas ng iba't ibang mga karamdaman sa personalidad, kabilang ang mga antisocial narcissistic at histrionic na mga karamdaman sa personalidad. Ang iba pang mga kondisyon tulad ng borderline personality disorder ay maaari ring humantong sa madalas na kasinungalingan. Ngunit ang mga kasinungalingan mismo ay hindi itinuturing na pathological. Number 3, demoralized liars. Demoralized na sinungaling. Yaong nagsisinungaling sa kanilang sarili tungkol sa kanilang mga halaga. Nililinlang ng mga tao ang kanilang sarili tungkol sa kanilang mga halaga para sa marami na parehong mga kadahilanan na nililinlang nila ang kanilang sarili tungkol sa mga katotohanan. Sa iba pang mga bagay,
Gusto nilang makita ang kanilang sarili bilang mas masipag, tapat o mapagkakatiwalaan kaysa sa tunay na sila. Narito ang katanungan ko para sa ating lahat. Ano ang dahilan kung bakit ang isang tao ay mapanlinlang at sinungaling? Mahilig ka bang magsinungaling? Pagkatapos ay manlilinlang ka. Isang taong hindi mapagkakatiwalaan, dalawang mukha o mapanlinlang. Ang pagiging mapanlinlang ay hindi isang papuri. Ang mga papanlinlang na salita ay nakaliligaw at ang mga taong mapanlinlang ay may posibilidad na magsinungaling o manlinlang sa karamihan ng kanilang kausap.